Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Napag-usapan nga natin na ang 1 win and 4 losses record ng Milwaukee Bucks ngayon ay ang worst start sa kanilang franchise in the last 14 years. Sa last 4 games sila kung saan nag-a-average si Giannis ng 31.7 points, 11 rebounds, and 5.5 assists per game on more than 60% shooting sa field. Ang Bucks ay natalo sa lahat ng ito with a combined deficit of 58 points. Not even once bumaba sa double digits mga kaibigan. Sa 4 games na yan ang tambak sa kanila, and an average of 14.5 points per game nga yan mga kaibigan. So hindi lang nga sila natatalo, bagkus tinatambakan talaga sila ng kabilang team. Well, malas nga ng Bucks dahil ang kasunod nilang makakaharap ay ang Cleveland Cavaliers na may undefeated record pa na 5 wins and 0 losses, at makakalaban nila ito ng 2 beses sa back-to-back games. So isang team nga na struggling laban sa pinakamainit na team sa buong NBA, not an ideal matchup para sa Bucks. Matapos nito ay makakaharap naman nila ang Utah Jazz. Posibleng sa mata nga ng madami ay mas madali na ito kumpara sa Cavs sa matchup. Ganun pa man, applicable nga talaga sa Bucks ngayon ang bilugang bola na logic, dahil tinalo nga sila ng Brooklyn Nets na heavy underdogs noong bakbakan nila. Matapos ng Jazz ay masusundan ba ito ng malalakas na team na tulad ng New York Knicks at Boston Celtics? So 5 crucial games nga yan para sa Milwaukee Bucks, at hindi talaga malayo sa katotohanan sa ngayon na bumagsak sila sa 1 win and 9 losses na record after 5 games. Andun din ang pressure sa Bucks na manalo dahil sa lumalabas ngayon ng mga rumors tungkol sa hindi na talaga masaya si Giannis at Lillard sa kinatatayuan ng kanilang team ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Bigyan din natin ng pansin ang backcourt ng Brooklyn Nets. Ang Nets nga ay expected bilang isang team na makikipag-agawan sa pinakamababang record sa buong NBA ngayong season dahil sa kakulangan ng talent na meron sila, at upang mabigyan din ng tsansa para sa number 1 pick next NBA draft. Ganun pa man ay tinalo nga nila ang Milwaukee Bucks, ang Memphis Grizzlies, at muntik din nila na matalo ang Denver Nuggets sa overtime, at malaking dahilan dito ay ang kanilang backcourt duo Cam Thomas at Dennis Schroeder. Ang 31-year-old Dennis Schroeder ay nag-a-average sa kanyang last 4 games ng 27.5 points, 2.5 rebounds, and 8.5 assists per game on a very efficient 61.4% shooting sa field at 62.4% naman sa 3-point line. Habang si Cam Thomas naman ay 29.5 points, 4.7 rebounds, and 3 assists per game on 48% shooting sa field. Sa ngayon nga ay naglalaro sila na tila ba sila ang best scoring backcourt sa buong NBA, outscoring Luka Doncic and Kyrie Irving, Darius Garland and Donovan Mitchell at iba pang backcourt sa NBA. Sa palagay nyo ba sa pangungunan nilang dalawa ay kaya nilang makapasok sa playoffs ngayong season o kahit sa play-in tournament man lang? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.